Isang magandang araw po mga beloved. Yan, sana po okay po kayo. At nag-iilaw na ako kasi nga po ay baha na talaga. Yan po, mabagyo. Hindi nga kami dito lang kami bumili ng ano po, ng pagkain po sa malapit na tindahan. Kasi nga ay hindi pwede yung motor po sa labas. At talagang ako naawa talaga ako sa ibang mga lugar dahil ano nga, um, nagbabangka na sila, lumalangoy na, ginawa ng swimming pool po, 'di ba? Yung mga baha at nakakatakot po 'yun kasi nga yan po ay marumi. So, mag-ingat po tayo lalo na yung mga anak po natin. Lahat ng basura, 'di ba? Yung sa ibang lugar, punong-puno ng basura po. So, yung kasamaan talaga ng tao, grabe na talaga. 'Di ba yung sabi ko nga sa post ko nga talaga nakakainis kahit ikaw siguro maasar ka na talaga sa sobrang kasamaan ng mga tao na parang hindi mo alam kung sila po'y nakakatulog pa. Yan sa mga ginawa nila, may nabasa nga ako, sabi doon ay kung yung mga ninakaw nga maibigay sa mga tao, 'di ba, pabahay, pagkain, yan po. Siguro wala talaga nagugutom sa Pilipinas at sa ibang lugar kasi hindi lang natin talagang kumbaga i-isolate na Pilipinas lang po ang may kasamaan. Talagang buong mundo po. Lahat talaga ay may kasamaan. Kasi nga po, yung nangyayari sa atin ngayon, ito po ay pagising po ng Panginoon sa ating lahat na masama na yung tao. Tayo masama na tayo talaga yan po. So purihin po ang Panginoon bago ko humaba ng kwento ko po ay muli tayo po manalangin. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na ito na kami binigyan mo ng pagkakataong makapagbulay na yung mga salita. Bagamat pangit po ang panahon, ngunit salamat Ama sapagkat Lord God, hindi mo hinahayaang hindi mahayag ang katotohanan. Salamat po sa napaka-importanting topic, paksa na bubulayin namin sa araw na ito, O Diyos. Dalangin na yung abang lingkod, O Diyos, na ang bawat teinga ng aming mga kaibigan ay buksan mo ang kanilang mga puso't isip, O Diyos, ay buksan mo sa katotohanan. Nawa, O Diyos, sila'y magdumali, Panginoon, kilalanin ka, alamin, O Diyos, at tumanggap ng kaligtasan. Salamat po, Ama, patuloy naming inilalapit sa iyo ang lahat sa mga kalagayan ng aming mga kapatid, mga kaibigan, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na mahabag sa bawat isa sa amin. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, tuloy na tayo. At sabi ko nga sa prayer ko nga po, napaka-importante na pagbubulayin natin ngayon. Kaya sana po ay lagay natin sa puso po natin. Nang pupurihin po ang Panginoon. At ang title po, sorry, kasi pagka hindi talaga napapatay yung bibig ko. Yan, pero gumagaling na po kahit papaano. Kasi yung ko, yung itera ko, tinatapat ko sa bibig siya sa mukha po. Yan, para yung pagkatabi nga niya, medyo maayos po. Napapurihin po ang Panginoon. Ang title po natin, dalawang aklat na dapat po nating ingatan. Yan po, sabi sa Apocalypse 20:12, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa nakatala sa mga aklat. So may dalawang aklat nga po, aklat ng buhay at yung aklat po ng mga gawa. 'Di ba? Sabi doon, mga dakila at mga hamak. So ibig sabihin yung mga mahirap, mga kilala, yan po, at yung mga hindi kilala, yun po, na namatay. So, na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan nga yung mga aklat. No po. So, kumbaga, iba't ibang klase ng mga namatay. Mga kilalang tao, ganyan po, mayayaman na tao, mahirap na tao, yan. So, purihin po ang Panginoon. Una, yung Book of Deeds nga po, sinabi ko, aklat ng ating mga gawa po, whether magandang gawa, yung mabuting gawa, or masamang gawa. At, teka lang po. This record, the works and actions of every person and the dead are judged according to what they did. So, ito po ay simula yung pagkabata natin. Kaya kasi pag maano mo dyan, maraming mga aklat, di ba? So, yung lahat lang ginawa natin, maganda, mabuti, naka-recorded po. Kaya yan nga ako sa biyaya ng Diyos na, kumbaga later on ko na lang, na tayo po ay lumalago po sa pananampalataya. At
syempre iniisip ko yung mga nagawa ko before, pero purihin po ang Panginoon, dahil 'di ba sabi nga, pag pinatawad ka na ng Diyos, hindi niya naalalahanin po yung mga nagawa mo. So, every week, kunyari ako ay nagkakasala, so merong banal na hapunan po, tatanggap ka, pero at least nga, yung binabanal ka ng salita ng Diyos, huwag ka nang uulit ng uulit. Napupurihin po ang Panginoon. So, pag kayo naman po, yung nga, tumanggap kayo ng kaligtasan, hindi na ibibiling po ng Panginoon sa inyo yung mga kasalanan po natin. Kasi walang makakapagsabi, Romans 3:23, na ang wala kang kasalanan. Walang, kahit yung nga yung record nga recorded mula nung bata ka, kunyari, binato mo yung ano mo, binato mo yung kalaro mo, di ba? Kasalanan na po yun. So, purihin po hindi na naman ako maano po sa pagkakaayos. Kaya kailangan hawakan ko yung kaliwang kamay ko po para wag siyang ma-stress, no po. Purihin po ang Panginoon, hindi kasi madali magdala po ng salita ng Diyos. Glory to God. So, yung nga po, sabi sa, lang po, Unang Tesalonica 4:7-8, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kanyang Espiritu Santo. At sinabi natin before, 'di ba, yung tatak ng anak ng Diyos, dapat may Holy Spirit po. Yun po yung tatak. Para malaman mo kung siya po ay anak ng Diyos. Napapurihin po ang Panginoon. At yung Holy Spirit nga po, so galaw ako ng galaw. Kasi ay pag gumaano po yung Holy Spirit po, ang nagbibigay po nun ay ang Panginoon. Napapurihin po ang Panginoon. So, sabi nga yan, di ba, hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya yung tumanggap na ng kaligtasan, hindi mo na babalikan yung dating ikaw. Kailangan lalakad ka na forward, going to the way of Christ. No, papurihin po ang Panginoon. At yung pangalawa nga, hindi ko na masyadong habaan po yan, para ako mas mabilis po tayo. Ayoko kayong malungkot, ayoko kayong awag yung panoorin po ng buo, para yung nga, pinipilit ko pong iksian. Do po. So, kaya nga sabi ko, isa siguro dahilan ng Panginoon, kaya niya ako napili din, bago ko makalimutan, prayerful po. Dahil ito naman, ako sa nanay ko talaga, walang ginawa ko, di mag-pray, kaya nga ako kahit tong college na, memorize ko pa, bago ko pagbiyahe ko, nagbabasa ko, papunta pabalik, nobina, rosary po, kaya kahit nga natutulog siguro, pero ewan ko lang ngayon kung super memorize ko pa po, yan. So talaga maya't maya nagpe-pray, pray po ang Panginoon. At saka yung nga, sabi ko kaya pinili, mabilis ako magsalita, and straight to the point, ayoko nang, although liligoy ako, may ganyan, pero sa biyaya ng Diyos, tayo sa Diyos So, hanggat maaari, pinipilit ko na para wag po kayong, kumbaga, mainis, yan, mahaba, ay pinapabilis ko po, no? Pero, pag ikaw ay mapagpasensya, syempre natutuwa po ang Diyos, kasi yung mga nagbabasa po ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, yun po ay kay Kristo, na po, purihin po ang Panginoon. Sabi sa Apocalypse 20:15 at ito na pala, pangalawa na po tayo, sorry po. Yung Book of Life na. So, mabilis ko yung Book of Deeds, hindi ko na pahabain po. Yan. Kaya, bago ko magdiretso, yung Book of Deeds po, iwasan nga natin, yung bibig po natin, yung dila, yan po ay talagang, syempre, nakakasakit po. So, ngayon, alam nyo na yan, alam ko na rin, ay iwasan po natin. At hindi lang yun, di ba? Yung pag-iisip po natin, paggawa ng masama natin, so alam natin, naka-recorded na pala, di ba po, purin po ang Panginoon. So, pangalawa po, yung aklat ng buhay na napaka-importante po, Book of Life. Yan, na ang Panginoon mismo po ang sumulat, yan, nire-record po, kaya nga, di ba, sabi nga, pag tumanggap, ang Diyos ang nagdaragdag po, hindi tayo, hindi mo pipilit, Lord, ako, ganyan. Pag ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, dala ng mga sugod ng Diyos, tanggapin mo na yung kaligtasan po, yan, at itatala ka ng Panginoon sa aklat ng buhay, at syempre magpabautis mo ka muna na po, purihin po ang Panginoon. So, at ang sino mang Apocalypse 20:15 at ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy, yan po. So, kailangan talaga magsisi, yan po, tumanggap sa ng kaligtasan sa tunay na paglilingkod, diba? Purihin po Panginoon, ang ganun ko lang yung binilador. So, sabi po sa, yung nga, hindi matagpuan,
itinapos sa dagat-dagatang apoy or lawa ng apoy. Yan po, Apocalypse 3:1-5. Saglit lang po. Alam ko ang iyong mga gawa sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. So, buhay daw tayo, ikaw, yan. Pero, patay ka daw. Patay sa espiritu. Diba kahapon po, inano natin po yung, kaya pala ito yung sinabi ng Panginoon sa akin na dalhin ko kasi kahapon po ay yung uri ng mga patay. Yung patay sa espiritu, yung pangalawang kamatayan po. Kasi kagabi ko lang to na pero ngayon ko lang naisip na kaya inano sa akin ng Holy Spirit, yan po. Para kasi may connection nga po. So, ikaw ay buhay pero patay yung espiritu mo. Kasi nga, kunyari nakikinig ka sa akin pero nakikipagkwentuhan ka pa, di ba ganyan? Yun po, dapat makinig tayo talaga na may buong puso po. Parin po ang Panginoon. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit na mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. So, tayong lahat, kahit papano, kayo po, yan, okay po, na nakikinig na hindi pa tumanggap ng kaligtasan or sa sanlibutan, nga anumang lahi po, talagang kahit papano may natitira pang love. At yun ang ayaw ng Diyos, yung kumbaga matupok na yung apoy, mawala na talaga. Yan po na ang maano sa'yo kasamaan. Kaya napaka-importante na kumbaga ma-hold pa yan, yung natitirang love po. Kasi sabi diyan, di ba, palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa. May mga gawa yung mga tao nga na yung kabaitan. Totoo na maganda po yun. Pero wala kasing maliligtas sa kabaitan. Meron sa pagiging matuwid at kabanalan po. Sumusunod sa lahat po na utos ng Diyos do po. So hindi kasi lalo na yung tumutulog tas binibideo pa. Yan po. So iba-ibang video ha. Wag ko lang kasi baka yung tinulong nyo naka-video po yun. So ang Diyos po nakakaalam ng lahat. No po rin po ang Panginoon. At ang inaano pa natin lalo yung individual. Lalo na yung sasabihin o magbibigay ako 20,000, sino mag-share nito, sino magla-like o magko-comment pa, mga ganyan po, 'di ba? So alam na natin yan, wag na nating masyadong pahabain po. At kaya't alalahanin ko sunod nun kasi sinabi ko yan sa Apocalypse 3:1-5 po. Nasa na tayo 3, kaya't alalahanin mo kung paano mo tinanggap at narinig to pa rin mo ito at magsisika. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya na magnanakaw at hindi mo malalaman kung ano oras ako darating sa iyo. So yung mga tulog pa sa pananampalataya, tulog pa po. Ang kanilang mga espiritu, kanilang mga diwa, hindi na lang nila malalaman yan po na biglang darating ang Panginoon at wala na, maiwan na nga po sila sa Great Tribulation, maiwan sila ng rapture po. Kaya sabi diyan, kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya na magnanakaw at di mo malalaman kung kailan anong oras ako darating sa iyo. Napopurin po ang Panginoon. Ngunit mayroon ka pang ilan sa Sardis na hindi dinunguisan ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. So, iba-iba talagang country, iba-iba rin yung mga gawa natin. Sabi ko nga lagi na hindi lang po ang PMCC Port Watch po ang maliligtas, ang kasama sa iglesia. Ito po ay kalipunan ng mga taong nilabas ng Diyos sa makasalanang sanlibutan po. Yan na ito'y lumalakad na sa kabanal, sa biyaya ng Diyos. Ang iyong abang lingkod po ay talagang pinipilit po gawin at dahil nga rin sa mga kahilingan ko sa Panginoon, sa mga mahal ko sa buhay kasi mahilap nga po na sila'y matapos sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Kaya talagang, Lord, lahat gagawin ko talaga yan po. Rin po ang Panginoon. So, meron pa raw mga nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisan gayon ng mapuputing damit. Hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Purin po ang Panginoon. So, yung at magtagumpay lang po ay talagang, kumbaga ay hindi tatanggali sa aklat ng buhay po. Purin po ang Panginoon. Hindi ko kailanman papawiin. Yan, it will never be blotted on the book of life. Apocalypse 3:10-12, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis,
Ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Glory to God. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang wala makaagaw ng iyong korona. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo na aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos ng bagong Jerusalem na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. So may mga reward po kasi yan. At ako sa totoo lang, hindi na ba hinahabol yung reward, pero mas maganda, di ba, ma-reward tayo ng Panginoon po. Pero ang ano ko talaga, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hindi ko ano yung maraming followers o ang ano ko talaga kita. Kita, syempre makabayad ng bayarin po. At saka makatulong. At lalo na sa church po. Kasi nga yung vision battle ko, nagawa ko na yung nakasulat sa akin na basta yun po, hindi ko na i-explain. Nagawa ko na yung maliliit na bagay po. Pero merong sobrang laki na amount na gagawin pa na hindi ko pa nagagawa po. Yan po. At ako'y sumasampalatay na mangyayari po yun. Kaya yun talaga yung ano ko po talaga sa Panginoon na makatulong tayo sa maraming nangangailangan, lalo na sa mga kaluluwa pong kumbaga kailangan ng kaligtasan po. Rin po ang Panginoon. Sabi sa Hebreo 10:31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos ng buhay. So, talagang nakakatakot po pag tayo nga ay wala na sa Diyos. Yan po, nakakakilabot. Pag talaga wala ka ng Diyos sa mga tao, lalo na nga yung ibang lahi, yan, nakala nila, propeta, kala nila yung mga hayop, yung po yung Diyos nila, or sino pa ba. Yung mga iba po nasa hidwang pananampalataya or false preacher nga po, ganyan. Na sabi ko nga, kahabagan po ng Panginoon, po rin po ang Panginoon, kakilakalabot na bagay. Yan ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Apocalypse 21:27, hindi makakapasok doon ang anong babagay na marumi o ang sinumang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, eto na yung bagong langit at lupa po. Yan. Na hindi ka makakarapasok sa anong babagay na marumi, sino mang gumagawa ng karumal-dumal. Okay po? So, yun po yung talagang, kaya nga, napaka, ano po talaga, yung sasabihin nyo, nagtitiis po kami. Kasi nga yung pangako ng Diyos, yung reward, yung nag-iintay po na bagong pag-asa, yung bagong langit, bagong lupa po. Eh, puro hirap ka na sa, kagaya nga ni Lazaro at yung mayaman po, di ba? O si Lazaro ngayon ay maayos ang buhay. Yan, after na maghirap, ngayon ay nasa piling na ng Panginoon po. Diba po rin po ang Panginoon? Exodus 32 to 33. Sorry po. Ngunit kayo, kung maaari, patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi ay burahin mo ako sa aklat na sinulat mo. Ito po si Moises po nagsasalita. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sinumang nagkasalalabas sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Kasi gumawa sila po ng gintong guya or yung baka. Yan po, ito po ay idolatry, di ba po? So, yun yung inano nila kay sabi ni Moises, ako na lang yung pangalan ko na lang burahin mo. Pero sabi ng Panginoon, di ba, ang sino man nagkasalabas sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Kaya, kung ikaw, nakasulat kunyari ako, by the grace of pagkat nakasulat na, inano ko na, bakit naman tayo pagtiwalaan ng Panginoon, di ba po? At bakit nga tayo, nga patuloy na lumalakad po sa daan ng Diyos, di ba? So, pag gumawa pa ako ng kasalanan, kumbaga dire-diretso na, ganyan, mabubura pa po yung pangalan ko sa aklat ng buhay, purihin po ang Panginoon. So, sila nga po ay gumawa nga nung gintong guya or gintong baka, di ba hinagis ni Moises po yung kautasan niyan po at ang Diyos mismo ang gumawa noon. Purihin po ang Panginoon. Ito na pagtatapos natin. Pilipos 4:1, kaya nga mga kapatid ko minamahal at pinanalampikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon mga minamahal ko.
at si Apostol Pablo po. So, kaya nga lagi inaano ko po, 'di ba, yung post ko nga, ako po ay hindi, ako rin po kagaya nyo alipin. Yan, tayong lahat. Kasi meron gusto ko i-share pero saka na lang kasi nagmamadali na ako. Medyo hindi ganun kadali talaga mag-share po ng Word of God, ng salita ng Diyos po. Dahil kailangan talaga, ano yun muna, ito talaga ay, kumbaga, pinaghirapan ko, pinakamabuti yan po. Kailangan kasi excellent po kasi ang Diyos ay just ng kabutihan, kabanalan, perfecto. Kaya tayo ay dapat gagawa po, do everything with love po. No po rin po. Kasi tsaka sabi ko nga, alam ng Diyos kung siya ay niloloko natin, niloloko ko po rin po ang Panginoon. So, yun sabi ko nga, tayo po ay magpakatatag. Kasi kahit ako sa totoo lang, minsan ay kanina, nakaka-stress. Yan po, hindi madali. Na po. So, tsaka kasi nga yung Antikristo po ay talagang laganap na. 'Di ba kahapon may barilin naman sa Ateneo University po, 'di ba? Babata ng babata, kaya kailangan talaga yung Word of God po. At yung Word of God magdadala po yung sinugo po ng Panginoon, yung tao ng Diyos na po rin po ang Panginoon. Ilan namatay? Grade 8 ang namarel, grade 10 ang namatay. Efeso 5:27, upang kanya mairap sa kanyang sarili ang isang maluwalating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya'y maging banal at walang dungis. Lagi ko ito sineshare para lagi natin maisip na no blemish, no stain, no wrinkles. Ganyan po kahirap makapasok sa karen po ng langit. Kaya sino nasa langit ngayon? Siyempre yung mga nagpagala nung una pa po. Yeah, 'di ba? O si John the Baptist, sabihin ko na kasi binugutan ng ulo eh. Yan po. So, kumbaga ang mahal na apostol, by the grace of God, ang mga, kumbaga yung mga alagad po ni Kristo noon, yan po. So, sila yung mga, di ba yung pagkakaano nga sa kanila, yung pagkakabitay, or ano ba yung nung pinatay, yung iba naka-cross, yung iba nakatiwari, kasi ayaw nilang umano sa Panginoon kasi iisa lang po. Walang kagaya ang Panginoon. Hindi mo pwedeng, parang we are not above level. Yan po. Hindi talaga, wala talaga sa atin po makakahigit po sa ating Diyos po. Rin po ang Panginoon. Sabi sa Hebrews 12:14, ito po in English ko na lang to. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord po. Lord to God. So talagang, pag wala pong kabanalan, walang makakita po sa kaharian ng Diyos. At sinabi ko, 'di ba, yung before, meron na viral na isang babae na pinagparatangan yan po. Although, alam ko na ano rin siya kasi wala siya sa iglesia po. Kumbaga, siya, solo Christian na ang inaano niya, parang pinoportray niya, yan po. Ay hindi rin naman kasi tama yun. Kaya kailangan kabagan siya ng Panginoon na siya po ay masama sa tunay na iglesia. Yung sinasabi niya doon na mga bulaang propeta po, yun po. So, sabi ko nga, isa doon ang nagsasabi po ng totoo po rin po ang Panginoon. Nadudulas ako, taklesa talaga. Yan po. So, po rin po ang Panginoon, yan, na sinasabi talaga, kailangan talaga po wala tayong kagalit. Walang 7 deadly sins. Kundi hindi natin makikita po ang kaharian ng Diyos, hindi natin makikita ang Panginoon, hindi tayo makakasalo po ng Diyos sa kanyang kaharian po. Yan, at talagang kailangan banal, matuwid. Yan po, wala talagang, yun po yung totoo. Kaya marami ng tao ngayon, kaluluwa sa impyerno, at sabi ko nga, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay, talagang I'm working hard, pero late pa rin ako nagigising. Yan po, marami talagang kakulangan, pero everyday, isa-isa yung mga mahal ko sa buhay. Yan po, at kahit na sapat ng tatay ko, kasi hindi naman sila sa akin. Yung iba doon talaga yung alam kong maayos. Yan po, kaya nga lang, tayo po ay napunta sa maling pananampalataya. Kaya po, sinasabi ko na talaga, yan po, purihin po ang Panginoon, yan, pasensya na lang po, na kasi hindi naman ako magiging ganito po kung hindi ako nalagay po sa tunay na paglilingkod. Na po, purihin po ang Panginoon. Muli mga kapatid, mga kaibigan, yan po, mga minamahal, tayo po'y lumakad po sa daan ni Kristo. Hindi madali makapasok ng langit, marami tayong pagdadaanan at napakahirap po na maiwan po ng rapture.
Yan, 'di ba sabi diyan doon sa taas na, nakalimutan ko yung sinabi ko kanina. Yung sa taas po na nawala sa isip ko. Basta mahirap talaga po na, I think doon sa Apocalypse 3:5. Tingnan natin kung kaya ko pang balikan. Kaya ang magtagumpay ay bibisang gayon sa mabuting damit at hindi ko kailan mapapawiin. Yan po. So, kailangan talaga na magtagumpay po tayo. Napupurihin po ang Panginoon, sobrang mababa, pasensya na. Pero ito po, pag pinanood nyo, at sana yung ikaano nyo po sa mga kaibigan nyo, na uy, malapit nang dumating ang Panginoon, baka tayo ay matak nang natutulog, ay mahirap. Kaya meron tayong kaibigan, kakilala ka, mag-anak, ikaw may pag-asa ka pa, wala ka pa sa paglilingkod, wala ka pa sa tunay na iglesia, tanggapin mo ang Panginoon, lumakas sa daan ni Kristo, manalangin, 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 gumawa ng kabanalan, gumawa ng kalooban po ng Diyos. Kahit na ang tithing, hindi po pwede mawala po yan. Napupurihin po ang Panginoon. At muli, tayo po'y manalangin. Glory to God. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagbubulay na yung mga salita, sa pagtatagumpay. Ang aming dalangin sa pinagbulayan namin ngayon, O Diyos. Nawa ito po ay hindi lang malagay sa puso't isip ng mga tao sa kanilang tainga, kundi ito po ay kanila may pamuhay, wag makalimutan, at maging, O Diyos, saysay nila sa kanilang mga kaibigan, kakilala, na kailangan na magmadali, tumanggap na kalitasan sa tunay na paglilingkod. O Diyos, tulungan mo kami, kahabagan mo kami. Alam namin na marami pang darating na pagsubok upang kami subukin, O Diyos, na nawa mapagtagumpayan naming lahat ito, O Diyos. Patuloy mong hawakan ang aming kamay, huwag kaming malaglag, mahiwalay sa Diyos ng buhay. Panginoon, salamat po sa mga biktima, nakakaranas, O Diyos, ng mga bagyo ngayon sa dako ng Pilipinas, sa iba't ibang dako. Tulungan mo kami na, Lord, makaraos, ikaw po maglaan ng aming mga pangangailangan, magpagaling ka namang may sakit, maging ang iyong abang lingkod, O Diyos. Ang mga nahihirapan, ikaw po ang maglaan ng aming mga needs, financial needs, spiritual needs, mga basic needs, O Diyos, at mga lahat po ng aming mga pangangailangan, Panginoon, sapagkat sa iyo matatagpuan, O Diyos. Salamat po, at sana nga po, Mateo 6:33, na hanapin ng bawat sa ang iyong kaharian at yung kaluwalhatian, O Diyos, at lahat ng bagay ay dadagdag sa amin. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin sa pangalan na Jesus. Amen. Salamat po, at sana nga po panoorin nyo ng buo. Yan po, to God be all the glory, and yan po, kita-kits po ulit tayo bukas. Lagi po kayong mag-ingat at mag-pray po. Salamat po rin po, Panginoon.